Magandang umaga po. Hallelujah. So, happy Resurrection Lord's Day. Maligayang araw po ng muling pagkabuhay. We don't greet Easter. Hindi po natin kinikilala yung hindi po natin ito tinatawag na Easter. What is this? Sorry? Today is Resurrection Lord's Day. Ngayon nga po ay muling pagkabuhay. Okay? Actually, biggest celebration day for the Christians. Ito po yung pinakamalaking pagdiriwang ng mga anak ng Diyos. Then, as much as you know what is resurrection, your life will be more powerful as you know. Kapag naunawaan po natin kung ano po yung tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay, ang ating pong mga buhay Kristiyano ay magiging makapangyarihan. Actually, why even the disciples of Jesus Christ was persecuted? Sa totoo lamang po, kahit po ang mga disipulo ni Jesus, sila po ay inaakusahan. Because they preached resurrection of Jesus. Sapagkat sila po ay nagpapahayag tungkol po sa muling pagkabuhay ni Jesus. Jesus several times mentioned, I will die on the cross. Lagi pong sinasabi ni Jesus sa Biblia na ako ay mamamatay sa krus. Then after 3 days, I will raise from the dead. At matapos ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay mula sa mga patay. Even disciples, they didn't understand what Jesus was talking. Kahit po yung mga disipulo ni Jesus, hindi po nila naunawaan kung ano po yung pinapahiwatig ni Jesus. Even disciples was so afraid. At kahit po yung kanyang mga disipulo ay takot na takot. As we know, Jesus was crucified. Alam po natin na si Jesus ay ipinako sa krus. Followers, disciples of Jesus Christ lost their leader. At yung mga sumasampalataya at sumusunod kay Jesus, yung mga nangunguna po sa kanila ay mga nawala na. Then they were gathered and they closed the door. They became so afraid. At sila nga po ay nagkatipon-tipon at sinara po nila ang pintuan sapagkat sila po ay takot na takot. I said,
they closed the door because the Roman soldiers will run after to catch them, to kill them as they killed Jesus. Sila nga po ay nagkatipon sapagkat natakot po sila sa mga Romano na hahanapin sila at papatayin din po sila katulad ng pagpatay nila kay Jesus. Then Jesus passed through the world and appeared in front of God with a resurrected body. At si Jesus nga po ay biglang dumating. Siya po ay lumusot doon sa wall ng lugar kung saan siya po ay muling nabuhay sa mga patay. Try to imagine. They were so shocked because they thought they lost their leaders, but they could see another Jesus. Imaginein po natin, isipin po natin kung gaano po yung takot po nila nung nakita po nila yung leader po nila na buhay na buhay. Then they remember what Jesus told them several times, I will be raised from the dead after 3 days. At naalala nga po nila na sinabi ni Jesus na matapos ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay mula sa mga patay. It's so important to know the power of the resurrection. At dapat po nating maunawaan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Jesus resurrected, then perfectly he became a Savior. Si Jesus po ay muling nabuhay at siya po ay naging tagapagligtas. Today, resurrection Thursday. Ngayon po ay araw ng muling pagkabuhay. The subtitle is, see what? Keys holder. Ang subtitle po natin ay tagahawak ng susi. Not only one key, but several keys. Hindi lamang po isang susi, kundi maraming susi. So as we know, when we connect title and subtitle together and understand it, then you could get my message. Kung atin pong i-connect yung title at yung subtitle, mauunawaan na po natin kung ano po yung ibig sabihin. After the disciples experienced Jesus' resurrection, then they become so brave. Matapos po nilang maranasan yung muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga disipulo po niya ay naging sobrang lakas at naging matatapang. Also, they understood who is Jesus Christ correctly. At mas naunawaan po nila kung sino po si Jesus. But the religious leaders, especially the priest, they afraid. Why? Because as long as people will hear Jesus was resurrected, then people will follow them. At natakot nga po yung mga pari noon o yung mga tagapanguna noon sapagkat kapag narinig ng mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, tsak nasusunod sila kay Jesus. So they caught disciples, them in jail, not to spread the resurrection of Jesus. Kaya po ang ginawa po nila, hinuli po nila lahat ng disipulo ni Jesus at kinulong po nila upang hindi po nila maipahayag ang mabuting balita tungkol sa Diyos. Why resurrection is so important? Bakit po ba napakahalaga ng resurrection o muling pagkabuhay? For example, I will fight with other. Halimbawa po, ako po ay nakipag-away o nakipaglaban sa iba. So, both of us died. At kaming dalawa ay namatay. Who is the winner? Sino po kaya ang nanalo? Two are losers. Parehas po na talunan. Then, Jesus died on the cross. Si Jesus nga po ay namatay sa krus. Then, Satan thought, oh, I won the battle. At inisip po ni Satanas na siya po ay nanalo na. But Satan never knew Jesus will be resurrected. Pero hindi po inisip ni Satanas na si Jesus ay muling mabubuhay mula sa mga patay. If there is no resurrection, whatever you believe, whatever we understood, whatever we talking about become useless. Kung wala pong muling pagkabuhay ni Jesus, ano man po yung ating napapakinggan at nauunawaan ay mababaliwala.
We read it. Kaset ko. Sandali lang. Are you ready? Are you with me? Oh. We read it. Kaset ko. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. If Jesus didn't raise from the dead, whatever we are saying become lie even. Kung si Jesus nga po ay hindi nabuhay mula sa mga patay, ano man po yung sasabihin natin o ipapahayag ay puros kasinungalingan lamang. We read 15, verse 15, kaset ko. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him, if in fact the dead are not raised. So, if two, Jesus and Satan, dead all, then become meaningless and useless too. Kung si Jesus at si Satanas ay wala na, lahat ng bagay ay baliwala na po. That's why 16 we read it, kaset ko. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Even 17, kaset ko. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. That's why resurrection period of won the battle. At yun nga pong muling pagkabuhay ni Jesus, yun na po yung katapusan at pagkapanalo niya sa labanan. Yes. That's why resurrection is so important. Kaya nga po napakahalaga po ng muling pagkabuhay. Then, what is the subtitle for today? Ano nga po yung subtitle para ngayon? Keys holder. Humahawak ng susi. He made us key holders. Ginawa po tayong tagahawak ni Jesus ng mga susi. That's why the resurrection is the most important matter for all children of God. Kaya nga po yung muling pagkabuhay, iyan po ay pinakamahalaga para sa mga anak ng Diyos. As long as Jesus has time to talk about his life, especially for his last portion of life, he Now- thought about what he explained what will happen to him. Kung si Jesus nga po ay pinapahayag niya yung kanyang buhay noon pa man, lalo na po yung panahon na malapit na yung pagkapako po niya sa krus, lahat po yun ay sasabihin niya sa atin ng maayos. I will die, then I will be raised from the dead after 3 days. Ako ay mamamatay at ako ay muling mabubuhay matapos ang 3 araw. Even people, even disciples, when Jesus said to die, said, I will die, they didn't understand. Kahit pa po yung mga tagasunod ni Jesus, nung sinasabi po ni Jesus na siya'y mamamatay at muling mabubuhay after 3 days po, hindi rin po nila yon nauunawaan. Even this one, John chapter 2:19, Jesus said, destroy the temple, I will raise on the 3 days. At sinabi nga po ni Jesus sa Juan 2:19 na wasakin niyo tong templo na to at itatayo ko yan sa loob ng 3 araw. What the congregation or the one who heard of it thought about. Ano kaya po yung iniisip ng mga tao na nakapakinig nung sinabi ni Jesus? Said, oh, temple was built for 40 years. How he could raise only in 3 days? Itong templo na to, tinayo nga to ng 40 taon. Paano niya itatayo to ng 3 araw lang? But still, after he died and rose again, they thought, temple was not the meaning of the physical temple, but his body. At naunawaan nga po ng mga tagasunod ni Jesus na yung tinutukoy po niyang templo ay hindi yung building, kundi yung tao. Even the soldiers, Roman soldiers, when they crucified, they checked Jesus already died. Then they cursed Jesus. At nung nga pong nakita na nila na nakapako si Jesus, ay patay na po siya at kanila pa pong sinumpa si Jesus. Even disciples, that moment, even Roman soldiers or whoever,
everything about Jesus will be finished. At sa lahat po na nakasaksi ng pagkamatay ni Jesus, ito man po ay mga sumusunod sa Kanya o hindi sumusunod sa Kanya, inisip po nila na si Jesus ay tapos na. That's why even soldiers look at Jesus on the cross and they said, why? Save yourself. If you said, even you said, you are the one will build a temple in 3 days. At sabi nga po nung mga gwardiya doon, nung namatay na si Jesus, sinabi po nila na, iligtas mo yung sarili mo. Di ba sinabi mo na kaya mong itayo ng templo ng 3 araw? But when Jesus died, then everything was changed. Ngunit nung namatay nga po si Jesus, ang lahat po ng bagay ay nagbago na. Even the high priest of Jews thought everything has done. At kahit pa po yung mga hindi tagasunod ni Jesus o yung mga hindi po sang-ayon sa Kanya, akala po nila ang lahat ay tapos na. But they remembered what Jesus said. Pero naalala po nila kung ano ang sinabi ni Jesus. Jesus said, what? I will be raised from the dead on third day. At sinabi nga po ni Jesus na ako ay mabubuhay matapos ang 3 araw. Even governors, even they are afraid because so many followers of Jesus. Kahit pa po yung mga opisyal ng gobyerno ay takot na takot sapagkat napakarami pong tagasunod ni Jesus. If Jesus will be raised from the dead, then they try to imagine what will happen to the authority of government. At lahat po sila ay nag-aalala na kapag si Jesus po ay muling nabuhay, ano na lamang ang mayayari sa kapangyarihan ng gobyerno? How we could prove Jesus was resurrected. Paano po natin mapapatunayan na si Jesus po ay muli nang nabuhay? Bible explains well. Ang Biblia po ay pinaliwanag po ito ng mabuti. Yes, we know. Alam po natin yan. Also, we believe Jesus was resurrected. Na tayo po, sapagkat tayo pong lahat ay sumasampalataya sa But I Kanya na will siya tell ay you, nabuhay. I will tell you, very important evidence. At ipapahayag ko po sa inyo yung isang napakahalagang ebidensya. We read Hebrews chapter 2:14. Kasi go. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity so that by His death He might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Even, 15. And free those who their lives were held in slavery by their fear of death. Jesus destroyed power of Satan. Winasak po ni Jesus ang kapangyarihan ni Satanas. How can you prove? Paano po natin yan mapapatunayan? By resurrection, Jesus proved He won the battle with Sa Satan. pamamagitan po ng muling pagkabuhay ni Jesus, yung pagkabuhay po ni Jesus ay pinatunayan niya na siya ay naging matagumpay. How can you prove? Paano po ninyo papatunayan? Yes, Bible mentions of it. Opo, binanggit po to sa Biblia. But if someone will not believe Bible, how can you prove? Ngunit kung meron pong hindi maniniwala sa Biblia, paano po ninyo papatunayan? You have power over resurrection. Meron po ba tayo ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus? So that you could prove, Jesus was resurrected. Nang sa gayon po mapatunayan po natin na si Jesus nga ay muling nabuhay. 15 even said, Jesus made us free from the fear of death. Sinabi po sa verse 15 na tayo po ay pinalaya ni Jesus mula sa kamatayan. Bible even mentioned, we are victors. At sinabi po sa Biblia na tayo po ay mga matagumpay na. Nobody can against us. At wala pong sino man ang pwedeng lumaban sa atin. Amen. Amen. Then how can you prove it? Paano po ninyo yung papatunayan? Who is our enemy? Sino po ba yung ating kaaway?
Then, as long as you know who is our enemy, you have to fight then. You have to win. At kung kilala mo nga po kung sino ang iyong kaaway o ang iyong kalaban, kailangan mo pong lumaban at ipanalo ang laban. If you cannot win, then you cannot prove what Bible says. Kung hindi ka po mananalo sa laban, hindi mo po mapapatunayan na si Jesus ay muling nabuhay. Amen. That's why Bible mention about what we are. At sinabi nga po sa Biblia kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. I am saying we have power over resurrection. Sinasabi ko po sa inyo na tayo po ay may kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus. So that we could prove to the world Jesus was resurrected. Para po mapatunayan natin sa buong mundo na si Jesus ay muling nabuhay. Amen. We'll read it, this one. Kasi go. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And deadly poison, it will not hurt them at all. Sick people, and they will get well. The believers must have it. Lahat po ng sumasampalataya kay Jesus, dapat meron po sila niyan. Verse 17, believers, not pastor, leader, not anyone. Sinabi po sa verse 17, hindi po pastor, hindi po mga leader ng church o mga nagsiserve sa church, kundi lahat ng sumasampalataya. You and I have those authorities. Ikaw at ako po, meron ka ng lahat ng ito. Taglay mo po ito. So, when you drive out demons in the name of Jesus, you could prove you have power of resurrection. Kapag ikaw po ay nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, mapapatunayan mo na ikaw ay merong kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus. How can you drive out demons in the name of Jesus? Ano po ba natin palalayasin yung masamang espiritu sa pangalan ni Jesus? Because Jesus won the battle. Sapagkat si Jesus po ay nanalo sa laban, naging matagumpay. Jesus killed the master of demons, Satan. Pinatay po ni Jesus yung pinaka-leader o pinakamataas na o tagapanguna ng mga masasama o ng dyablo. Even I used to attack Satan himself, the master of all devils. Kahit pa po si Satan, inaatake rin naman niya yung master ng lahat ng demonyo. So who can against you and I? Sino po ba yung pwedeng lumaban sa atin? That's why Satan and devils were loser. Kaya nga po yung masamang espiritu, ang demonyo ay talunan na. This is the most powerful evidence of resurrection of Jesus Christ. Ito po yung makapangyarihang patunay ng muling pagkabuhay po ni Jesus. Amen. That's why you have to know who you are. Kaya nga po, kailangan kilala mo kung sino ka. You are the conqueror. You are the victors in over the world. Ikaw yung tinatawag na matagumpay na anak ng Diyos. That's why when we pray, oh, you Satan, in the name of Jesus, I destroy you. Kaya po kapag tayo nananalangin, sinasabi po natin, ikaw Satanas, winawasa kita sa pangalan ni Jesus. For example, if I have no power of resurrection, what Satan can do to me? Halimbawa po, kung ako po ay walang kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus, ano po kaya ang pwedeng gawin sa akin ni Satan? Satan might kill me. Pwede niya akong patayin. Naintindihan po ba? Amen. That's why even I attack him, he cannot do anything. Kaya kahit po siya ay labanan ko, wala po siyang pwedeng gawin sa akin. Because Satan knew I have resurrection power. Sapagkat naunawaan po ni Satanas na ako po ay may kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus. That's why even verse 18, if you are got sick, you have to pray
for yourself by yourself. At sa verse 18 po, sinabi po doon na ikaw, pwede kang manalangin para gumaling at maging yung sarili mo pag pinanalangin mo ay gagaling. Not pastor will pray for the sick. No, you are the one because you have power of resurrection. Hindi po yung pastor ang mananalangin para sa'yo, ikaw mismo yung mananalangin para sa sarili mo sapagkat taglay mo yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Amen. Satan deceive you. Oh, kasi you did something wrong or you ate something wrong. That's why you got sick. Hindi. Si Satan po, dinadaya po niya tayo. Sinasabi po niya sa atin na kasi may kinain ka, kaya ka may sakit. But Jesus got hurt. That's why Bible says we are healed. At si Jesus nga po ay nasaktan. Sa pamamagitan po ng kanyang mga sugat, tayo po ay gumaling. Amen. That's why you didn't practice, you didn't use your authority for yourself. That's why still you are under sickness. Kasi po hindi po natin ginagamit yung ating pong kapangyarihan na tinataglay. Kaya po tayo po nananatili pa rin sa ating karamdaman. Your word has authority. Yung iyo pong salita ay may kapangyarihan. As Jesus created every creation by His word. Katulad po ng ginawa ni Jesus, nilikha po niya ang mundo sa pamamagitan lang ng salita. Amen. When you command any diseases for yourself to the others or whatever, they have to be healed. Kapag inutusan mo o ipinanalangin mo na yung sakit ay gumaling, yan ay gagaling. Yan ay gagaling. Amen. That's why you have to know what power you have. Kaya po dapat alam po natin kung ano yung kapangyarihan na taglay po natin. If you have problems, you have to rebuke the problem. In the name of Jesus, your problem must go away. Kung may problema ka po, yung problema na yan, paalisin mo. Ikaw problema, lumayas ka. Amen. Amen. Why you have problem? Not because of others, because of you. Kung bakit mayroon po tayong problema, hindi po yan dahil sa ibang dahilan. Ang dahilan po ay ikaw. Satan deceived you, that's why you didn't know it, then you cannot use the authority or power of resurrection. Dinadaya ka ni Satan, kaya naman hindi mo magamit yung kapangyarihan na taglay mo. Then, Jesus restored our full authority and identity as child of God. At ibinalik nga po sa atin ni Jesus lahat, yung kapangyarihan at yung ating pong pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. As we know, Adam and Eve committed sin. Kung naalala po natin na si Eva at si Adan po ay nagkasala, They lost everything what they received from God. nawala po sa kanila lahat ng natanggap po nila mula sa Diyos. Then, after He was resurrected, then everything restored completely as original. At matapos nga po na siya ay mabuhay na muli, lahat po ay ibinalik niya sa dati katulad po ng orihinal. It's very famous verse. Ito po ay isa sa pinakakilala na verse ng Bible po. Sorry? Two blanks. Meron pong dalawang blanco. So, maybe you could put some word there and we could read it. Pwede po kayo maglagay ng kahit anong word doon para po maunawaan po natin. Okay, we can read it. Is that good? They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because He is victorious. He is Lord of Lords. 1, 2, 3. You choose. Lord of one. 1. Over 2. Second.
one. Okay. Second. Second. Okay. Third. Ano ba yan? Lord is Yahweh. I explained it several times. Anyway, Lord, all capital is Yahweh in Old Testament. Yung Lord po, ang ibig sabihin po nun ay Yahweh. Yung lahat po ay capital. Then capital L alone, we call it honor as creator. Opo, yung L naman po na malaki at may kasunod na maliliit. Ang ibig sabihin po noon ay lumikha bilang may-ari. We have some technical problem. So, first blank is Lord, Lord. ang una pong blanks ay Lord of Lord o Panginoon ng mga Panginoon. Why you choose one? Bakit po natin pinili yung one? Every churches they put all capitals. Sapag, They put banners. sapagkat ang mga simbahan po kasi, lagi po nilang nilalagay yung lahat capital. Meaning, they don't know what is difference the all capital or all capital. Ibig sabihin po, di po nila naunawaan yung pagkakaiba ng kung lahat ay capital at isa lang yung capital. And second blank, Yung pangalawa po, kings. hari. So Jesus is our king. Amen? Na si Jesus po ay ating hari. Ulit. Jesus is our king. Si Jesus po ay ating hari. Amen? Then, what is the kings? Ano po ba yung mga hari? What is the kings? Ano po yung mga hari? Who is the kings? Sino po yung mga hari? Ano? Tayo. Tayo. I cannot hear you. Tayo. We. Tayo po. We are kings. Tayo po yung mga hari. It's very deep understanding. Ito po ay napakalalim na pagkaunawa. If you don't understand what is the kingdom, then you cannot understand. Kung hindi po natin naunawaan kung ano yung paghahari po ng Diyos, hindi po natin to mauunawaan. That's why Jesus is our king, because also we are kings. Si Jesus nga po ay ating hari, sapagkat tayo po ay mga hari rin. Amen. We'll read it. Let's say it go. But what about you, he asked? Who do you say I am? Or to read it, to talk to yourself. Okay? Let's say it go. But what about you, he asked. Who do you say I am? Continually read. Let's say it go. Simon Peter answered, You are the Messiah, Christ. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Let's say it go. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. God restored all keys in our hands. Binalik po ng Diyos ang lahat ng susi sa ating mga kamay. That's why knowing yourself, as I told you, will be your future and your success. Kaya po kung kilala mo kung sino ka, nakasalalay po dyan kung ano ang magiging kinabukasan mo. I told you, resurrection of Jesus is the period of restoration of all original plan of God. Sinasabi ko nga po sa inyo na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katapusan ng lahat at muling pagbabalik sa lahat po ng nawala sa atin. That's why what we lost, Jesus restored. That's why we call him even Redeemer. Kaya nga po, si Jesus, binalik po niya yung lahat ng nawala po sa atin at tinawag nga po siyang manunubos. While we were singing, I proclaim
kumakanta. Dinideklara ko po, tayo po ay mga matagumpay na at sino ba yung pwedeng lumaban sa atin? Verse 19, not the heaven is first, but on the earth is first. Sa verse 19 po, hindi po yung sa langit ang una, kundi ang nasa lupa po ang una. Whatever you bind on the earth, then will be bound in heaven. Ano man yung itali mo dito sa lupa ay matatali doon sa langit. Whatever you lose on the earth, then everything will be loosed in heaven. Ano man yung kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan doon sa langit. Because we are the one who will use the key, close and open. Dahil gagamitin po natin yung ating susi sa pagbubukas at pagsasara. So, if you don't know about kingdom concept, then you have to study again. Kung hindi po natin naunawaan yung kingdom yung konsepto ng kingdom, kailangan po natin yung alalahaning muli. That's why we are so awesome. Kaya nga po lahat po tayo ay nilikha ng Diyos na kabigha-bighani. All founders of the religion, they died. Lahat po ng nagpasimula ng mga relihiyon, sila pong lahat ay namatay na. None of them resurrected. Wala po sa kanila ang muling nabuhay. Only Jesus, our Lord Christ, is the one resurrected. Tanging si Jesus lamang po na ating Panginoon ang muling nabuhay. Why? Only Jesus is creator, but our religion is creation. Sorry. Sapagkat si Jesus po na ating Panginoon ay ang lumikha at lahat po na yon na nagpasimula ng relihiyon ay nilikha lamang. Bible all the time wants to encourage us. Ang Biblia po, nais po tayo laging palakasin. God wants you to know what will happen to you. Gusto po ng Diyos na malaman po natin kung ano yung mangyayari sa atin. As Jesus was resurrected, all you and I will be also resurrected. Kung si Jesus po ay muling nabuhay, tayo rin naman po, lahat po tayo ay muling bubuhayin. Jesus became first fruit of resurrection. Si Jesus po ang unang bunga ng muling pagkabuhay. 1 Corinthians chapter 15, we call resurrection chapter. Yung unang Korinto po, chapter 15, tinatawag po natin to na muling pagkabuhay o libro ng muling pagkabuhay. There was no example of resurrection. Wala pong halimbawa o sino man ng muling pagkabuhay. That's why even disciples, even leaders of religion, they couldn't understand. Kaya po may mga disipulo o yung iba po mga leader o tagapanguna ay hindi po nila ito nauunawaan. After resurrection of Jesus Christ, they saw, they believed. Matapos po ang muling pagkabuhay ni Jesus at nasaksihan po nila ito, sila po ay naniwala at sumunod. Resurrection is mystery. Ang muling pagkabuhay po ni Jesus ay isa pong misteryo. Then, Bible explains well. At pinaliwanag po ito sa Biblia ng maayos. Okay? When Jesus will come, we will be changed. Na kapag si Jesus po ay dumating, tayo pong lahat ay mababago. This is verse 52 mentioned, trumpet will sound. Ito pong verse 52, sinasabi po dito na ang trumpeta ay tutunog. Meaning, the sound of trumpet is meaning Jesus is coming. Ibig sabihin po noon na si Jesus po ay darating na. Then, we will be changed. At tayo pong lahat ay babaguhin. We'll read the verse 53. Does it go? For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. We are perishable. Tayo po ay mga nabubulok. Or we become blocked. Tayo po ay mabubulok. Right? Then, what Bible says? Ano po sinabi sa Biblia? We will be taken to unperishable.
tayo po ay mababago na hindi na po tayo mabubulok. We are mortal. Tayo po ay mga Then we will be immortal. tayo po ay mga mortal o nabubuhay ngayon, pero magiging immortal po tayo o mabubuhay po tayo magpasawalang When hanggan. we did just say go, When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Amen. death lost power. At mawawala na po yung kapangyarihan niyan. Amen. Amen. That's what Jesus did by resurrection. Yan po ang ginawa ni Jesus sa muling pagkabuhay niya. We read 55 as what we call it, proclamation Basahin po natin ito bilang proklamasyon with loud voice. na may malakas na boses. They said, go. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? When you face fears, sickness, or problems or whatever, you have to proclaim, where, oh, there is your victory. Where, oh, there is your sting. Kapag po tayo dumaranas ng problema, kapag po tayo dumaranas ng sakit o ano paman po, ideklara po natin, o kamatayan, nasa na iyong tagumpay. O kamatayan, nasa na iyong kapangyarihan. I am victor. Ako ay matagumpay. I am king already. Ako ay hari. I am conqueror. Ako ay mananagumpay. That's the power of resurrection. Yun po ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. We read 56. They said, go. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. That's why we are not ordinary people. Kaya nga po lahat po tayo, hindi po tayo mga pangkaraniwang tao lamang. You have to know who you are. Kailangan niyo pong makilala kung sino po kayo. Knowing your identity is your future and your success. Ang pagkakakilanlan niyo po bilang mga anak ng Diyos ang magbibigay po sa inyo ng katagumpayan. That's why Bible encourages us, you have to stand firm. Kaya po sinabi po sa Biblia na magpakatatag ka. Why? We are victor. Bakit po? Sapagkat tayo po ay matagumpay na. Then God knows what we are doing. At alam po ng Diyos kung ano po yung ating ginagawa. Amen. Amen. Whatever we have problem or pain or sorrow, whatever, stand firm. Kung ano man po yung ating po kinakaharap ng mga problema o pagsubok, maging matatag po tayong nakatayo sa Diyos. Let us all stand, please. Tayo po lahat ay tumuyo na. We read chapter 15, 58. Okay, with the loud voice. Read it. We say, oh, Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hallelujah. Let us shout hallelujah. 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 Yeah, kora yora yara. Yeah, kara yara. Yeah. Father, thank you. Father, thank you, thank you. What your son Jesus Christ died on the cross. Say, kora yora. Kora yora yora. Kara yora. Father. Kora yora yora. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Ola yora. Ola yora yora. Oh, kara yora yora kara yora. Oh, kara yora kara. Oh, ola yora yora kara isa. Yeah. Ola ya kara yora. Yeah. 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 Kara yora.
You, Satan, you were swallowed by our Jesus Christ. You lost your sting. You lost your power. That's why we became victors. We are key holders. We are conquerors. We also power of healing. Hallelujah. Oh, Father, thank you. You raised your Son from the dead. That's why we have eternal hope in you. Thank you, Father. You are the one who give us victory. We are from the fear of death. Father, we thank you. Thank you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Now we know what we are. We are conquerors. We are victors. Amen. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. May the grace of Jesus Christ, the one who made us victor, the one who made us conqueror, the one who made us kings, and you died on the cross, you rose again from the dead, and you prove you are the victor. You are the winner of the dead. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured by your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us, empower us, and then notice us, teach us. We are victors. We are conquerors. Also, we will follow the step of Jesus Christ. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, Karayara. Oh, Father, we love you. Oh, Father, we love you. Hallelujah. 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 Once again, happy Resurrection Lord's Day. For the announcement. Announcement po, yung ating church morning service po, patuloy po yan. Alas 8 po ng umaga. So wag po tayong malate. So yung ating daily prayer po sa araw-araw na pananalangin, 6:30 po yan. At ini-encourage ko po ang lahat na dumalo sa ating pananalangin. So Wednesday prayer meeting, patuloy po yan, alas 3 po yan ng hapon. So kung meron po tayong katanungan o hindi pa naunawaan sa mensahe, meron po tayong prayer meeting sama-sama. Pwede ko yung magtanong at pwede nating balikan yung mensahe nung linggo. At mananalangin din po tayo. So patuloy po yung ating LK, yung ating mga maliliit na mga anak. Patuloy ko, ina-encourage ang lahat na ipadala po natin sila dito. Yung mga maliliit pa po sila upang tunay nga na bata pa lang kung makakilala na sila sa Diyos, tunay nga na. Sabi nga, habang lumalaki sila, wala po tayong magiging problema sa kanila. So Youth and YA, yung LK po 10 po yan, 10:30, ngayong umaga po yan. So Youth and YA, mamaya po yun hapon, 1:30. Ganon din po yung ating mga kadalagan at kabinataan. So patuloy po mga kapitbahay natin, mga kaibigan ang mga anak, so invite po natin, ipadala po natin sila dito. So yung ating EJA po, every last Friday of the month, alas 7:30 po yan. So lahat po tayo this coming April, so dumalo po tayo. So ganoon din po, nagpapasalamat po kami sa nagdala ng isang dakot na bigas. So maraming salamat po. At kung hindi pa tayo nagdadala, magdala po tayo. So yun lang po.
Karagdagan na announcement lang po. So last week, we had fasting camp. Maraming salamat po sa nag-participate po sa fasting. Palakpakan lang po natin yung mga nag-participate po sa fasting and nakadalo po. Thank you po. Thank you. We appreciate and for our Father in Heaven appreciates it po. So, water baptism po ay gaganapin po sa April 14. Sa pangalawang linggo na po ng April. So, yun. So, andun na po sa likod yung listahan. Kailangan na po namin yung lista, yung mga pangalan po na magte-take ng water baptism. So, iulitin ko lang po, kailangan ko po yung full name. Kahit kasama na po yung middle initial. So, kailangan po first, middle initial, last. Basta, full name po ang kailangan ko po for the water baptism. Kasi po, ang seminar po for the baptism gaganapin na po next week. Kailangan nyo po umattend sa seminar para makapag-water baptism po kayo. So, para makapag-water baptism, magsulat na po kayo, mag-register na po kayo para sa seminar po next week. And then, And then, one more thing po, since it's Resurrection Lord's Day, mostly sa mga ibang church po, marami pang church, ang binabanggit po nila ay yung dati pong sinasabi mo natin. Ang alam po natin is Easter. So, ang Easter po ay, ang symbolism po na ginagamit po nila ay rabbit, pagan po, yung mga unbeliever, yung mga, ano po yun sa dating mga old gods. So, ang ginagamit po nila na one of the symbol is egg. Kaya kung nakikita nyo po sa mga ibang church, pag Resurrection Lord's Day, tawag po nila Easter Sunday, tapos namimigay po sila ng egg. But since we are true, alam po natin kung ano yung totoo, at alam po natin kung ano yung kailangan po nating itama, one, hindi na po natin tinatawag Easter Sunday, kundi tinatawag po natin ng linggong ito na Resurrection Lord's Day. Thank you po. And nag-iisip po kami mga leaders kung ano po yung alternative na pwede po namin ibigay bukod sa itlog. So meron na po kaming hinanda. So pag alis nyo po, maaari po kayo kumuha ng hinanda po ng leaders. And meron po tayong C2 kada tao po. Ang C2 naman po ay hinanda naman po ni Pastor John na nasa likod po. Siya naman po ang sponsor sa atin ng C2. Ayun po. So wala na po ang ibang announcement. Youth pataas lang po, maaari po kumuha. Yung C2 din. Lastly po pala, kanina, talagang gumalaw si Satan kanina sa message. Kaya napapansin niyo po kanina, paputol-putol po yung mic. Ngayon naririnig niyo po maayos. So, kindly, I strongly, sama-sama po tayong manalangin, lalong-lalo na for our morning service, our messages. Tunay nga, ito yung significant sign na buhay ang salita ng Diyos. Kaya si Satanas, napakakatibo po niya. So, ipanalangin po natin si Pastor, ang mensahe, ang simbahan ito, ang mensahe, bawat po. Ayun lamang po, mari na po tayo umuwi. God bless po.